Pero alam niyo po ang solusyon dyan? Gayahin natin yung Amerika. Kaya gumawa sila ng The Hague Invasion Act para kapag kahit na isang politiko mula sa Amerika ang arestuhin ng ICC, ay authorized ang military ng United States to do any means para bawiin yung politikang Amerikano na yun pabalik sa Amerika. Pwede natin gawin yun. Huwag kayong mag-alala kapag maging senador na si Atty. Raul Lembino, gagawa rin siya ng The Hague Invasion Act. At sa panahon na ni Bibi Sara Duterte ay lalakas na ang ating militar. Mas malakas siya sa the Netherlands. At i-invade natin yung The Hague at babawiin natin si Digong. Oh, may magandang solution po si Attorney Respicio, guys. Dahil sabi niya mali ang desisyon ng ICC. Kaya meron po siyang magandang solusyon. Dahil ang Amerika po, guys, meron silang tinatawag na ICC Invasion Act. Pwede na natin gayahin yun. Oo. Ano ba yung Invasion Act na yan? Mamaya babasahin natin, ha, para malaman natin, guys. Dahil magandang solusyon daw yan. Pwede daw nating maibalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Okay? Di ba? Ang ganda, no? Ang ganda ng naisip niya kasi wala pang nakaisip niyan eh. Yung kay Attorney Harry Roque man, iba yung suggestion niya eh. Yung dudulog tayo doon sa Dutch law, no, or sa Dutch government. Kay Attorney Respicio naman, gayahin daw natin, gumawa daw tayo ng batas, yung tinatawag na ICC Invasion Act. O, di ba? Napakaganda. Malay natin, mga kaibigan, no? Pero syempre, guys, for the net, kailan magagawa yung batas na yan eh? Kaya kailangan po pumalit na po si VP Sara bilang president. Kaya ang sabi po ni Attorney Respicio, guys, meron siyang babala. Ha? May babala siya dito kay Bangag na magkakaroon ng revolutionary government. Mas worse pa ang mangyayari sa kanya doon sa kanyang tatay. Mas matindi pa, guys, ang mangyayari. Talagang binabalaan po itong si Bangag ni Attorney Respicio, mga kaibigan. Pag hindi talaga siya tumigil dyan at hindi siya bumaba sa pwesto, magkakaroon po ng RevGov. At itong RevGov na to, guys, ayon po kay Attorney Respicio, matindi po ito, mga kaibigan. Super tindi po ito. So, kaya po, mga kaibigan, ito po si Attorney Respicio, guys, meron po siyang sinisigaw ng revolutionary government. Ito po, pakinggan lang po natin si Attorney Respicio. Magkakaroon ng revolusyon, kabsat, at nakataya yung ulo mo at hahabulin ka ng taong bayan. Worse ang mangyayari sa'yo kaysa nangyari sa tatay mo. Kaya mag-ingat ka sa mga ginagawa mo ngayon. Ayan po, mga kaibigan, ang panawagan po ni Attorney Respicio, guys. Yan ang kanyang babala kay Bangag. Alam mo, sa totoo lang, pwede mangyari yan eh. Kumbaga, malapit na nga yan eh. Sabi ko nga sa inyo, di ba, baka hindi na po abutin ng katapusan itong si Bangag. Baka matanggal na siya or baka mapatalsik na siya sa pwesto. Kasi marami na pong galit eh. Di ba? Unti-unti na pong nagsasadib puwersa eh. Malamang sa malamang, hindi na po ito abuti na December, mga kaibigan. Baka matanggal na talaga si Bangag dyan. Tuluyan na po siyang maglaho. Diba? Kasi tama naman talaga. Dapat ang pinaka na best solution dyan ay mag-RevGov po tayo. Sa palagay niyo, mga kaibigan, tama ba itong sinabi ni Attorney Respicio na dapat po mag-RevGov na po tayo? Paki-press 1 po, mga kaibigan, kung kayo po isang ayon. Ito po isang survey lang po, no? Nagsusurvey lang po tayo, mga kaibigan, dahil para sa akin po, kailangan na po itong gawin. Kaya kailangan po natin bilisan. Di ba? Opo, Helen, kailangan na talaga matanggal itong Bangag na to. Kaya kailangan na pong bilisan itong, mga kaibigan. No time to lose, sabi nga sa English. Di ba? Kasi po, mga kaibigan, malala na po talaga. Sobrang lala na talaga itong si Bangag na to.
Wala na. Out of control na po siya. Hindi na po siya ang nagko-control ng administrasyon. In fact, hindi na siya nakikita masyado. Palagi siyang wala. Palagi siyang absent. So, kailangan na po natin ng leader. Isang decisive, isang may political will, isang abogado, naging mayor, at ngayon naging vice president. Kailangan na po nating baguhin itong mga kaibigan, itong administrasyon na to. Kaya tama po itong panawagan or babala, no, ni Attorney Respicio na mag-revgov na. Di ba? No choice na eh. Magkakaroon ng revolusyon, kabsat, at nakatayo yung ulo mo at hahabulin ka ng taong bayan. Worse ang mangyayari sa'yo kaysa nangyari sa tatay mo. Kaya mag-ingat ka sa mga ginagawa mo ngayon. Ayan, mag-ingat ka daw sa mga ginagawa mo ngayon, bangag. Oh, sabi yan ang babala ni sa'yo, ni Attorney Respicio. Oh, si Attorney Respicio po, isang Ilocano yan. Oh, di ba? Kaya ang sinabi po ni Attorney Respicio, guys, wala na pong solid north. Wala na. Di ba? Wala na. Kaya kung ako kay Bangag, hanggat okay pa ang lahat, no? Bumaba na siya. Kusa na siyang mag-resign para hindi na umabot doon sa RevGov. Kasi pag nag-RevGov po tayo, mga kaibigan, wala na. Hindi na niya, baka may mangyari sa kanya. Kaya mas maganda po ngayon pa lang, guys, mag-isip-isip na siya. Di ba? Total, andyan naman yung vice presidente niya. O, ipalit niya ang vice presidente. Let Vice President Sara Duterte lead. Ibigay sa karapat-dapat. Ibigay sa isang malakas na leader. Kasi siya nanghihina na siya eh. Na hindi na nga siya nakalakad ng husto eh. Pakitang tao na lang siya, pabuhat-buhat pa siya ng bigas. Buang. Pabuhat-buhat pa ng bigas ang animal. Ayan po mga kaibigan ang ating update. Pakinggan naman natin guys si Attorney Respicio. Patungkol naman ito sa ICC. May maganda po siyang solusyon para makabalik na po si Tatay Digong sa Pilipinas. Ayan o, the Invasion Act. The Hague Invasion Act. Ano yan? Tinawag itong The Hague Invasion Act dahil ang International Criminal Court ay matatagpuan sa The Hague, Netherlands. So, layunin nitong protektahan ng mga sundalo at opisyal ng US laban sa pag-uusig ng ICC. Pinapayagan ng gobyerno ng US na gumawa ng lahat ng kinakailangang paraan para mailigtas ang kanilang mamamayan kung sila ay ikukulong ng ICC. So, bakit po The Hague Invasion ang tawag? Dahil sa idea na kung sakaling may mga Amerikanong ikulong sa ICC na nasa The Hague, maaari raw gumamit ng puwersa ang US para palayain sila. Kaya parang i-invade ang The Hague, no? Kaya nga i-invade nila eh. So, The Hague Invasion Act ay batas ng US na kontra sa kapangyarihan ng ICC sa kanilang mamamayan. May provision na nagpapahintulot ng matinding aksyon para protektahan sila. Kung gusto mo, kumbaga mga kaibigan, talagang ang Amerika po guys, gumawa sila ng sarili nilang batas para lang po hindi sila galawin ng ICC. Pero yung pwede pala yun, di ba? Talagang very selective talaga itong ICC na to eh. Kaya pwede po natin gawin yan para po maibalik na si Tatay Digong dito sa Pilipinas. So, paano po natin gagawin yan mga kaibigan? Simple lang po. Kaya ito pong panawagan na RevGov po, talagang kailangan na po natin itong gawin guys. Para magpalit na po, no, transitionary government. Para ipalit na po si VP Sara. Para magawa po natin ito lahat mga kaibigan. Kasi napaka-importante po ito eh. Ito lang po ang bukod tanging paraan or solusyon. Or ito po para sa akin magandang solusyon po ito, no? Pag nakagawa tayo ng sarili nating batas, hindi na po nila kayang gawin dyan kung sino-sino man sa atin. At pwede na po nilang ibalik
si Tatay Digong sa Pilipinas. Kaya dapat bilisan Kailangan mag-revgov na po para si VP Sara na po ang president. Transitionary government. 'Di ba? Yan lang po talaga para sa akin Maganda po itong solusyon ni ni Attorney Respicio Although alam naman natin guys, mahirap talaga ito kasi kailangan po natin ng panibagong gobyerno po. Kasi itong bangag na administrasyon, wala naman talagang gagawin to 'Di ba? Opo, Helen, dapat talaga gawin na 'yan. Yes. Kasi ito na lang po ang bukod tangi guys na para mabigyan po ng another chance at maibalik po si Tatay Digong sa Pilipinas. 'Di ba? Napakaganda po ito mga kaibigan. Thank you very much, Peter Galban Sa mga hindi pa po nag-likes dyan, Becky naman, mag-likes muna tayo. 'Di ba? So, sana po mga kaibigan, matupad po ito guys, itong The Hague Invasion Act. 'Di ba? Ang ganda ng The Hague Invasion Act. Kasi pag may nangyaring masama, pwede pala silang i-invade. 'Di ba? Kunwari sa Amerika po kasi meron na po silang batas Kunwari nahuli yung yung citizen nila at dinala dun sa Hague. Pwede nilang kunin yon, pwede nilang bawiin guys, anytime, anywhere. Pero pag hindi ibinigay ng ICC, kunwari na po nagmamatigas. Kasi matigas naman nagmamatigas palagi itong ICC nagmamayabang So kunwari nagmamatigas sila, ayaw nilang ibigay yung American citizen, pwede po silang i-invade. Pwede silang puntahan doon, aatakihin sila ng Amerika mga kaibigan, at lulusubin yung lugar nila para lang po maibalik yung American citizen. Ganon katindi yung batas nila. Ganon sila ka-powerful mga kaibigan, na even itong ICC po, kayang-kaya nilang atakihin guys para mabawi nila ang kanilang citizen na nakakulong. 'Di ba? Napakaganda po ito guys. Para sa akin ito po ang best solution para mapabalik, mapauwi po si Tatay Digong sa Pilipinas. Kasi wala nang, sabi nga ni Attorney Harroque, wala na dead end na tayo Ganun din naman ang sinabi ni Attorney Respicio, wala na tayong magawa. Isinurrender nga natin si Tatay Digong dun mismo nakakahiya nga, 'di ba? Wala na po tayong bukog tanging paraan para po maibalik dito si Tatay Digong kasi mag-uumpisa na po ang pinaka-trial. Kung hindi ako nagkakamali, next year mag-uumpisa na ang pinaka-trial. So, kung mailagay po itong batas na to, itong The Hague Invasion Act, talagang napakaganda po ito guys. Malamang sa malamang po mataas po ang percentage nito guys, na pag ito po ay naging batas, naging parte po ng batas ng Pilipinas, itong The Hague Invasion Act, na katulad po ng ginawa ng Amerika mga kaibigan, ay untouchable na po tayo. Hindi na po sila pwedeng manghimasok sa atin. Kasi alam ko guys, naka-line up na yan Si Bato de la Rosa, nakalagay ang pangalan. Si Senator Bongo, nakalagay ang pangalan. Sila Aguirre, Ang dami naka-line up. Ngayon, para hindi sila mahuli o hindi sila dudukutin, kasi malamang ikikidnapin na naman tong mga to. Pag meron po tayong invasion, The Hague Invasion Act, hindi na po nila pwedeng gawin yun. Kahit sino sa atin. At maibabalik na po nila si Tatay Digong sa Pilipinas. Kaya ang the best way, ang pinakamagandang way para magawa natin yan ay itong panawagan ni Attorney Respicio.